Pero ang end result, mag-generate ng maraming magandang trabaho sa Pilipino. Dahil it will require na Pilipino muna ang pagkukuhanan ng trabaho hanggang hindi maubos at hindi magtawag ng foreigner. Pareho rin dito sa Amerika, ganoon din ang policy namin dito. Kung i-exhaust ang search sa Americans, kung wala require nag-exhaustive search na sa Amerika, then pwede nang kumuha ng katulong sa ibang bansa through yung special na amendment sa immigration. Okay. Diyan, maputol lang kita, kasi meron din tayong tawag from Chicago, Illinois, si Joel Belbis, to join in our program tonight. Medyo yung dating ng kanyang yung kanyang tawag, pinatatawag na lang natin ulit. Okay, Joel? Narinig mo na siguro yung gustong sabihin ni Joel, Kaya lang paputol-putol nga yung dating ng linya, kaya medyo hindi natin mainasayang niyang sinasabi. Pero ang alam ko kay Joel is talagang sinusuportahan niya itong Loveland City. At sa katunayan ay ilang ulit na rin kami nag-usap through cellphone dahil tumatawag siya. Ang sabi nga niya ay medyo naiinip siya, excited siya sa isang Loveland City. Ano masasabi mo doon, Engineer? Yung peace and order. Maraming balita na nadukutan, gano'n. Tsaka umuwi sila sa bahay nila. Masungkit yung mga damit nila sa sampay. Mga gano'n ba? Okay. And then, susuya sila sa mga traffic. At saka yung pollution. Doon sa na-solve lahat yung security concerns nila, at saka yung traffic, tsaka yung pollution, tsaka yung ease ng mag-commute, tsaka mag-park. So they will be very marami uuwi yan pag na yan. Yun lang, may dagdag na mag-uwi yan, makaka-improve na rin ng malaki sa economy ng Philippines. Okay. So, main question is parang kailangan yung mga shakers and movers like Ayala support the Loveland City. At yun ding sinasabi ni Joel, na mukhang hindi yung information dissemination ng Loveland City ay medyo mahina dahil sa mga major networks ay tila hindi nila naririnig itong Loveland City, at dito lang sa DCRJ nila naririnig ang isang Loveland City. Parang yan, kung hindi mai-support ng ng Congress at Senate, saka lang pwedeng maging totoo yan. Kailangan ng two-thirds vote ng Congress at Senate. Dahil malaking amendment sa Constitution na i-allow na ang 100% ownership ng foreigners. So, talaga yun. Hindi nila makitang may pag-asang mangyari. At saka ang nakikita natin dito, kung totoo si Pinoy sa kanyang pangako, sa kanyang kampanya, ito ang pagkakataon niya para ipatupad yun, hindi ba? Siyang ibang choice kasi kung uutang siya ng pera para generate ng job, that will cause another death, Another death. Kung i-ano niya ng mga ibang kombinasyon na kagaya ng ginagawa ng mga previous administration, hindi rin obra yung trabaho lang na tigawalis ng kalsada para lang may trabaho yung mga tao. Hindi rin na-improve talaga ang economy kung hindi nagagastos lang yung pera na
na walang masyadong Okay. So, inahantungan. so engineer, ang sigurado dito na po pwede nating sabihin kay Joel, ano, ay hindi titigil ang Americans for a Better Philippines. At syempre, ang programa natin para maipahatid sa mas maraming namumuno dito sa ating bansa ang ideya ng isang Loveland City. So, ito siguro matitiyak natin na tayo hindi titigil sa susulong ng advokasiyang ito, hindi ba? Oo. Kaya kapag balik ko dyan, ang major na operation natin is to campaign sa mga media para maipaliwanag na ito ang the best solution sa pangangailangan na mag-generate na maraming trabaho. Okay. Okay, engineer. Ma-improve ang economy. Okay, engineer. Pasagutin lang natin si Joel. Ano? Joel? Yeah. At saka, susunod mo din natin yung Philippine Center for Education itong Philippines. And how can we do that? Our education system, if our education system there is only 10 years, whereas here, it's 12 years. Anong comparison there? Okay. Balikan natin si engineer. Engineer, may concern si Joel, So dito sa education dito sa ating bansa. Sabi niya, paano natin magkakaroon tayo ng isang education center ang Pilipinas sa isang Loveland City wherein ang ating sistema ng edukasyon ay 10 years lang, samantalang sa mga developed countries ay hanggang 12 years yung kanilang education system. So sabi niya, mukhang hindi nagka-coincide yung idea natin na magkaroon ng education capital of the world ang Pilipinas, gayong ang ating sistema ng edukasyon ay hindi isang pang world class system. Hindi, ang karamihan ng magagaling na teacher sa buong mundo ay mga Pilipino. Kung hindi lang dahil sa shortage ng budget ang government ng Philippines, alam nila kung ano yung most efficient way na magiging magaling na eskwelahan ang Filipino schools. Ang nag-restrict ngayon dahil sa mga budget na allocation. So, shortcut nila yung kuwan. Pero alam nila sana kung ano sana ang tamang sistema. Okay. Ayun, okay. Joel, so sinasabi ni engineer niya, siguro narinig mo na, so hindi problema ang length of educational years dito sa ating bansa dahil sa totoo lang, quality teachers ang meron tayo. Kaya nga ito ang hinahire ng mga educational system ng buong mundo. Okay, I see. Di ba? So siguro hindi na kailangan maging 12 years yung pag-aaral dito sa Pilipinas dahil kung tutuusin ay quality teachers ang mga Pinoy. At ang katibayan niyan ay inahire ng mga magagandang school sa buong mundo ang mga Pinoy professors. Di ba? Okay. Alright, thank you po. Okay, thank you for joining us, Joel, ha? Okay. Okay, bye-bye. Okay, engineer. So yan, So medyo okay na si Joel. Yeah. In addition, yung nangyari nga dito sa Las Vegas, I think about 6 years ago, nag-hire ang Las Vegas ng puro Pilipino para sa shortage ng eskwelahan nila. In fact, nagreklamo yung ibang minorities dahil Pilipino lang ang kinuha nyo. Kasi talaga kaya nangyari yun, nakita ng mga eskwelahan na mga Pilipino ang magagaling na teacher. All the other foreigners. So yun ang pinaka-competent ang mga Pinoy teachers. So siguro kapag itong mga quality teachers, itong mga competent teachers na nasa buong mundo, pag bumalik sila rito, hindi na siguro kailangan ng 12 taon na turuan ng mga bata. Baka mapaikli pa sa 10, lalo na kung quality teachers ang magtuturo. 'Di ba? Alam naman natin na kung ang kalidad ay kung ang pagtuturo ay mataas ang kalidad, mas madaling matuto ang mga bata. 'Di ba, engineer?